Ay, ba Senator ng Republic? Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. At ito lang ang breaking news mga kababayan. Senator Bato hinarang para hindi makapasok sa Senado. Oh, hinara ko naman yung day. Nirwrestling ako doon. Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang... At samantala mantakin nyo, Trillanes kasama sa mga humarang kay Senator Bato. In trying to prevent you from attending the I am session. sure Trillanes is involved, Mr. President. Tama si Senator Bato at Senator Pia. Baka paalisin natin ba, pero baka naman sila yung dapat arestuhin. No? So, At ito pa sa isang breaking news, Alan Peter Cayetano, giniba si Soto. Siya na ngayon ang bagong Senate President. All my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. Alam nyo ang lupit ni Senator Bato. Binangga ang pader na gustong humarang sa kanya. Umiinit na po ang balita at ang labanan, mga kababayan. Alamin natin kung ano ang mga kaganapan dyan sa Senado. Pagkatapos lang, neto. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Okay, so ito na. Handa na ba kayo? But anyway, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-usapan na naman ang matinding balita na nangyayari sa ating bansa this time. Nagulat ba kayo? Oy! Giniba ng bato ang mga naglalakihang pader na humarang sa kanya sa Senado. Di ba? Ganyan na matapang. Pero ang nakakatawa dito, kasama daw si Trillanes sa mga pasimuno ng pagharang sa kanya. Pero hindi nagtagumpay si Tonyo. Hindi nagtagumpay si Antonio ngayon. Alam na po natin ang pagkakaiba ng matapang na sundalo kaysa sa sundalong kanin. Di ba? So, pag-uusapan po natin lahat ng mga kaganapan na yan sa pagpapatalsik kay Soto, pagpapalit ni Cayetano. Alam nyo mga kababayan, parang pelikula yung nangyari. Hindi po umubra yung mga pusang gala sa tibay ni Senator Bato. So mga kababayan, ito kagabi pa lang po, alam na po namin ng mga banateros na may mangyayaring ganito. Pero di namin alam kung aabot ba yung bilang, mapapalitan ba talaga si Soto kasi medyo kulang pa sila At isa pa sa problema ay hindi po nakakalabas or hindi lumalabas si Senator Bato. Kaya ngayon mga kababayan, siguro natunugan din ng administrasyon ni Marcos Jr. na lulutang si Bato. Kasi ito'y rumor na nung nakaraan pa kahit sa mga mainstream media na magkakapalitan ng liderato sa Senado. Kaya maghahanda po sila. Kaya ayun, naghanda rin si Bato. Kumain siguro ng todo kasi alam niya na maraming haharang sa kanya pagdating sa Senado. Actually, mas worst pa nga yung ini-expect namin. Pero pasalamat tayo sa Diyos at sa kamay lang nasugatan si Senator Bato de la Rosa. Okay? So, umpisa na po natin ang banatan, mga kababayan, dahil ito ay matinding balita na talaga namang sinasabi natin na umiinit na talaga ang laban. Gumalaw na ang baso. Nagtagumpay ang mabuti laban sa kasamaan. Bakit? Sige, panoorin muna natin ito. Si Senator Alan Peter Cayetano, kanina, pag-adjourn nila din sa Senado, ito yung sinabi niya. Pakinggan po natin, Pakinggan po natin. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly
transition in accordance with our rule, Mr. President. Thank you. What does the majority leader say? Mr. President, I move to Nagbulag-bula. Nagbingi-bingihan. Ha? Nagbingi-bingihan, oh. Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. Thank you. What does the majority leader say? Mr. President, I move to Nagbingi-bingi yan si Soto. Oh. Ang sabi ni Alan Peter Cayetano, umalis ka na dyan. Bumaba ka na dyan sa kinauupuan mo dahil hindi ka dyan bagay. Yun ang sinasabi niya. Nagbingi-bingi yan ang puta. Ha? So, parang ayaw pang bumaba. Oh, what did the gentleman say daw? Ano daw ang sinabi ni Cayetano? Naintindihan ko nga. Naintindihan ko nga na ang pinakikinggan ko lang ang ay video. Ikaw pa kaya nasa harap ni Cayetano, siguro mas malinaw ang pagkakaintindi mo kaysa sa pagkakaintindi namin sa video. Yun ang sinasabi. Oh. Puro kasi kalokohan ang pinagagawa niyo sa Senado. Natural, mapapatalsik talaga kayo. So, pero bago mangyari ang pagtatalsikan at pagbobotohan mga kababayan, medyo kinakabahan pa nga tayo kanina eh. Kasi ang boto ay 13 lang, di ba? 13 yung boto. So, medyo delikado pa. Baka may posibilidad pa na bumaba sa 13, maging 12. Alam naman natin na ang mga senador, 12 po yan. Ha? Ay, 12. 24. So, pag hinati mo yan, ang 24, 12, tig 12, tig 12, so magiging tabla. Baka mamaya, biglang lumipat pa yung isa doon sa majority, tapos magiging tabla. Ha? Magiging tabla. Or, worst, malamangan pa yung sila Alan Peter Cayetano or yung minority kapag hindi dumating si Senator Bato. Dumating ngayon si Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado. Ha? Dumating si Senator Bato, so ibig sabihin, 14 na ang kanilang boto. So ibig sabihin, malinaw na to tatalsik na talaga si Soto. Ayan! At ayun nga, napatalsik na si Soto, pero umpisahan muna natin ang kwento dito sa pagharang kay Senator Bato. Ito po yan, mga kababayan. Panoorin po natin. Sitting President, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Hinarang ko naman yung day. Nirwrestling ako doon. Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. At gano'n ang NBI. Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Ano gagawin namin? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ay, ang Senator ng Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon Correct. papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako bumapasok. But, sir, may kinalaman sa pag-booster para makabuo ng numbers din. Lahat yan, trabaho ng Senador. Okay? Ayan po, mga kababayan, ha? Giniba ng bato ang naglalakihang pader, ha? Sabi ni Senator Bato, this is the worst government. Oo. 'Di ba? The sitting president, ay hinaharang ang senador na makapasok sa Kongreso sa Senado. Bakit? Kasi alam na rin nila na magkakaroon ng botohan at ayaw nilang pumayag na mapalitan si Soto na kanilang tutasin. Di ba? Ganun lang po kasimple yan. So, bakit mo haharangin ang isang senador na papasok sa Senado na pinagsisilbihan niya? So, sino mag-uutos dyan? Alam nga naman ako. Pero nga, mga kababayan, yung may mga taktika, yung mga abogado, yung mga
maayos ang puso, yung mga tuwid sa kanilang panunungkulan, hindi matatakot yan. Lulutang yan pag kinakailangan. Katulad na lang halimbawa, ng ginawa ni Senator Bato de la Rosa. So, sabi kanina ni Senator Alan Peter Cayetano, nandito si Senator Bato sa vicinity ng Senado. Aba, biglang nagpadala ng mga NBI at kasama pa si Trillanes. Oh. So, yan. Basag si Antonio. Ayan ang sinasabi natin. Antonio Trillanes and Oo. some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Yan. Mr. President, dear colleagues, Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will, of course, be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So, Nako. Kasama niya. you gave me that Siya answer. ang nagkuha sa Yes. NBI na harangin ako dito. Nako. So, Bakit natin hayaan siya nandito siya? yes, with that clarification, is there any objection that we ask we will ask the NBI to leave except for the person or people who assaulted you, because in my view, our legal should bring them for inquest because they were caught flagrante delicto assaulting a senator in our premises. Nako, yan ang sinasabi ko. Oo. Akala kasi nila, porke marami silang pera, porke napakalakas ng kapangyarihan nila, kakayang-kayanin na nila yung minority. Matatalino. Lalo-lalo na yan, si Alan Peter Cayetano, abogado yan eh. So now, ngayon, yung mga personalidad, NBI, Trillanes, at nagtangkang harangin at iharas si Senator Bato de la Rosa, ay i-inquest, pwedeng kasuhan, mga kapatid. Yan ang sinasabi natin. Kasi ang sabi nga, bawal po yun. Wala namang warrant of arrest eh. Di ba? Subpoena. Subpoena is not a warrant of arrest. You cannot arrest Bato if you don't have a warrant of arrest. So, yung ginawa nila na pagharang kay Senator Bato para makapasok diyan sa Senado, para makapagboto, ay bawal po iyon. So, ngayon, you will face the consequence. Yung nag-assaulto sa iyo hindi dapat pakawalan. Yan. Dapat dalhin sa for inquest, no? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Is there any objection? Mr. President. Yes, Mr. President. That Senator is, Soto first. I have no objection to the... Uy! Aapila pa ang gago. Huwag ka na magsalita. Kunyari, hindi ka nasaktan eh. Kunyari, chill ka lang. Kunyari, wala lang sa'yo, nakatalsi ka. Ulol! Oo! Puta na. Baka mabawasan ang maleta, ha? Huwag ka na. Iba na lang yung magsalita. Although senador ka naman, pwede ka magsalita dyan, but the thing is that you are being ousted. Oo. Diba? Mahiya ka naman sana kahit konti. The motion of Senator De La Rosa. As a matter of fact, I will probably support his motion, but parliamentary rules dictate that we settle first the previous motion. Yes. There is a pending motion eh. Kaya Yes. hindi pwedeng patungan ng lesser Yes. motion. Thank you for that let's reminder. resolve first the motion of Senator Jinggoy Estrada unless he wants to withdraw the motion. Senator Pia Cayetano, is it on the same topic or a different topic? It's a continuation of the removal of the person. So I can wait until Yes, this let's motion is act resolved. first on that. Senator Estrada, may I ask if you can withdraw because I think mas urgent na umalis na muna yung mga NBI. Then we can have a short huddle with the Sergeant at Arms whether we will ask him to report here officially. Mr. President, Yes. if I may, Yes. sana bago sila paalisin,
I-identify muna natin yung mga Exactly. nagharang sa akin at i-inquest natin. Yes. Papailan natin ng kaso. Bago sila paalisin dito lahat. Dahil para tayong king queen dito. Inassault na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyari. Paalisin lang natin. We have to arrest them. Yeah, let me clarify, Senator Bato. That's my point a while ago. Papaalisin yung mga walang kilalaman sa pag-assault sa iyo. Good. And Correct. that is not limited to those who threw punches or wrestled you. Meaning, if they are in conspiracy together in trying to prevent you from attending the I session, am sure Trillanes is involved, Mr. President. then Andyan siya eh. then Kasama sila. my suggestion is to consult with the legal and to bring them for inquest. No? But Nako. before that, I will follow the suggestion of Senator Soto. Can we first dispose or withdraw muna? Mr. President, I withdraw my previous motion. So since the motion is withdrawn, Senator Pia. Yes. I think this is what the Senate President had in mind in any case. Let me just Wait lang, okay? So, kakasuhan si Trillanes kasama ng mga NBI. Alright? So, dapat lang. Nako naman, Trillanes, oh. Ang dami mo pang kaso. Ha? Tapos, magkakaroon ka na naman ng bago. Yan kasi, ha? Yan ang napapala ng mga taong sira ang ulo. Ha? O, akala nyo, matibay na kayo. No? Akala nyo, panalo na kayo. Akala nyo, malakas na kayo. Puta, Senado kinalaban nyo. Hindi po pwede na basta-basta ganyan-ganyan na lang. Babastusin nyo yung Senado, magdadala kayo ng NBI, putang ina mo ka, Trillanes, wala ka namang hawak na pwesto sa gobyerno. At ang sabi ni Bato de la Rosa, isa ka sa mga nangharas sa kanya. Aba, may punches pa pala, may nanuntok pa. Oh, di ba? The consequence are, mainit. Oh, kaso! put on record, I think Senator Bato will also welcome this. Before removing anyone who is not involved, we have to determine who is involved and who is not involved. Obviously, Yes. I think that's quite obvious. But Yes. to be clear with the instructions of the Senate President, everybody here should be dealt with because they are here for a reason. We need to hear from them. They should give their testimony kung bakit sila nandito, sino ang nagpapunta sa kanila dito, ano ang instructions sa kanila, kahit tumayo lang Correct. sila dito. We want to know why are they here. Tama. So just to be clear, I'm pretty sure that is what the Senate President meant, but perhaps we can instruct our legal team very carefully bago paalisin. Pati yung identification nila, yung official identification nila, baka may mag-missing in action dyan. We just want to be clear that everyone who had, who even witnessed, even if they were just a witness, we would want to have access to them, Mr. President. Thank you. Let me clarify. No? If the committees themselves can hold in direct or indirect contempt unruly guest, may they be witnesses, may they be our employees or whatsoever, basta't non-members ng Senate, lalo na pwedeng mag-direct or indirect contempt dito sa Senado. But we are dealing with two separate things, whether what they did was contemptuous, and then secondly, whether there was a criminal offense committed within our premises in front of our faces that gives us the right for an arrest and ask the DOJ for an inquest. Nako. That is why I think the Sergeant at Arms took our instructions a while ago not only to view the video but to conduct an immediate investigation. Maybe we can have a 2-minute suspension and consult with the Sergeant of Arms kung nasaan na yung investigation nila. Before we ask anyone to leave the Senate. Tama si Senator Bato at Senator Pia. Baka palisin natin, pero baka naman sila yung dapat arestuhin. No? So we'll suspend for 1 minute. Yun, mga kabayan, mga kababayan, ha? So po, aarestuhin at pa-filean muna ng kaso, syempre. Pag walang kaso, wala naman pwedeng aresto, di ba? So, yung mga kasabwat ni Trillanes na nagharang kay Senator Bato for filean ng kaso. So, dapat lang. At kanina, balita natin ay isinara lahat ng exit at entrances ng Senate. Walamang sa alamang, nandyan pa sila. Huwag nyo munang palalabasin. I-identify muna kung sino-sino yung mga yan na akala mo napakalalakas ng kapangyarihan porque may mali-malitang natatanggap, dapat
patas ang laban. At eto, mga kababayan, isa pang breaking news. Expected naman na natin to. VP Sara Duterte in-impeach diyan sa Kongreso. Wala naman tayong asahan dyan. I-impeach talaga niyan diyan sa Kongreso. Pero ang question dito, ang tanong, the Senate change of leadership will play a big role in this impeachment trial. Matatalino na ngayon yun ngayon, medyo nagdududa tayo nung si Soto kasi hindi naman abogado. Now, dito na ngayon mangyayari ang bloodbath na tinatawag ni VP Sara Duterte diyan sa Senado. Kasi dito magkakaroon ng cross-examination doon sa mga ipresentang ebidensya, doon mismo sa mga testigo, magkakaroon ng cross-examination. Dito na ngayon sila mapupulbos. Kasi yung mga ebidensya nila walang kwenta laban kay VP Sara. And alam naman natin na diyan sa Kongreso, sino bang miyembro ng Justice Committee? Anak ng Tokwa. Yung mga bata ni Martin yan, at the same time, bata ng mga dilawan, mga kakamping, at of course, ni Marcos Jr. mismo. So, sila lang naman ang naglolokohan dyan. Sila Luistro, sila Abante, sila Ortega, sila Asidre, yung mga Makabayan Black. So, ano pa i-expect natin dyan? At mga bayad nga yan di ba? So now, etong Senado, dito ang tunay na laban. So, salamat naman sa Diyos at napalitan ng liderato at abogado ngayon ang magiging presiding judge na impeachment laban kay VP Sara Duterte. But anyway, pag-usapan natin yung impeachment sa ibang pagkakataon. Pero, balikan natin. Sabi ni Senator Bato, paalisin nyo ang mga buwaka ng inang yan kasama si Trillanes sa vicinity ng Senado. Si Trillanes daw, nandun. Anong ginagawa mo dyan? Diba? Hindi ka pa nga kumakasa sa hamon sa'yo ng KOJC na patunayan mo yung claim mo na si PRRD ang may-ari ng mga eroplano at chopper ng KOJC. Ba't tahimik kang hayupa ka? Bakit tahimik ka? Diba, ang tapang-tapang mo magsalita, ang tapang-tapang mo magbigay ng statement mo sa mga mainstream media, bakit nung hinamon ka ng Kingdom of Jesus Christ, hindi ka kumasa? Ibig sabihin yan, bakla ka. Ibig sabihin yan, sinungaling ka. Yun ang problema natin. Matapang ka lang pag marami kang kasama. So now, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang kaganapan sa Senado. Eto na. May I herewith move and nominate Senator Jinggoy Estrada as the temporary presiding officer. Ayan na. Any objection? There being none, the motion of Senator Amy Marcos is hereby approved. Please proceed. Please proceed. Mr. President, may we also nominate Senator Joel as the temporary or acting majority leader? There is a motion by Senator Alan Peter Cayetano that Senator Joel Villanueva be made an acting majority floor leader. Is there any objection? There being none, the motion is approved. Mr. President, there was a nomination by Senator Amy Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President. Is there an objection? Mm-hmm. There being none, the period... Yes, is that an objection, Senator Pangilinan? Nako! Si Pangilinan. Ano? We do not object because we do not have the numbers. But we would like to manifest our serious reservations, Mr. President, for the record. Noted, Senator Pangilinan. There is a pending motion by Senator Villanueva to close the period of nomination. Is there any objection? There being none, motion is hereby approved. Nako, ayan na. Majority Leader. May we ask, Mr. President, the newly elected Senate President to take his oath, Mr. President, Yan. and suspend the session. Session is hereby suspended. Yan. Okay. So,
officially, our new Senate President and the Senate of the House tuloy, and at the Senate is Senator Alan Peter Cayetano. Palakpakan natin yan! Okay, sige. Oh. Sabi ni Tito Soto, no? Ipagpapasa Diyos na lang niya kung ano mangyayari ngayon. May Diyos pala to. Di ba? Oh. So, now, since Alan Peter Cayetano is officially the new Senate President, so pakinggan po natin ang kanyang speech or statement. Yan. Yan na. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Yan po ang nasa Jeremiah 29:11 na naging isa sa core na paniniwala ng aking pagkatao at pananampalataya. Gusto ko po si Propetang Jeremiah dahil siya po ay nirerespeto at pinaniniwalaan ng Muslim, Hudyo at Kristiyano. Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. But I'm always reminded that though people may be liars, God never lies. Though we may be weak, He is strong. But we are reminded that if He has a plan, we have to do the right thing. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Napakahirap kung tutuusin po ang dinadaanan ng henerasyon na to. Kagabi po, kausap ko po ang pamangkin ni Senator Jinggoy, anak po ni Jackie, si Manu. Nakita po niya ako ng 2006 or 2007 or 2008 nung binisita ko ang kanyang lolo. At sabi ko sa kanya, grabe pala pinagdaanan ng generation nyo. During Duterte's time, depending on your lens, it was a human rights crisis. If you're pro-Duterte, it's a crisis of drugs, where illegal drugs did not only steal lives, did not only steal dreams, but it wrecked communities. It wrecked our government. Of course, if you are from the anti-Duterte lens, the human rights crisis was in the extrajudicial killings. But after enjoying almost 9 years of unprecedented economic prosperity during the Aquino time to the Duterte time, inabot po tayo ng pandemic. So from the human rights crisis to a health pandemic crisis. Naglilift pa lang ang COVID, nangyari na po ang Ukraine-Russia conflict. Sa mundo na mga kabataan na to ay naniniwalang hindi na posible ang World War III, ay suddenly may major conflict in the West. And then you fast forward. The crisis of the Philippines when it comes to corruption and flood control. The biggest corruption scandal in our country. Hindi pa ho tapos yan, nangyari yung Iran, US, Israel. And then, our young people have to face the prospect of a changing world through AI. And while we are worrying, leaders around the world in Canada, India, US, Australia are excited of AI. They said that it will bring in a new wave of millionaires, billionaires. It will bring in high-quality jobs. Pero tayo po ba'y naghahanda na? We might not feel the crisis here in the session hall. But our people, may it be the Grab drivers, the tricycle drivers, jeepney drivers, yung maliliit na kalendriya, yung mga beneficiaries ng 4Ps, ramdam na nila. So, nung kinamayan po ako ng former Senate President Zubiri, sabi niya, hindi siya naiinggit sa trabaho dahil mahirap po ito. But I take a step forward
my dear colleagues, and offer myself to serve you. Just as Senate President Soto said, that he is here to serve everyone, not only the majority, not only the minority. I am here to respect the President, the office of the President, the Vice President, the office of the Vice President, the House of Representatives, and each one of you. In every crisis, there are big winners and there are big losers. Unfortunately, it is the poorest of the poor who is always the losers. So I urge all of you, let's unite, let's discuss. Before us might be the impeachment, let it make it very clear. May mga lumabas sa news, and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The Bible says, the truth shall set us free. We want to be free from poverty. We want to be free from corruption. We want to be free from a government that is busy fighting its own people or the people fighting each other. Hindi to Facebook, hindi to social media na pwedeng bawat minuto may nagbabanatan. In real life, in the non-digital life, we have to be here for each other. It doesn't mean anything if we say we're devout Muslims or we're devout Catholics or devout evangelicals if we cannot love each other. In the Senate, we might not like each other, but I think we can work each other and we can love each other. So let me make it clear. The impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence. Yan. But the process is as important as the result. Tama. Hindi natin pwedeng sabihin, she or he will make a bad president. Or wala na tayong maasahan dyan sa presidente, wala na tayong maasahan sa vice president, impeach na lang natin. Hindi po. The Senate is also on trial. So, dear colleagues, as we ask God to guide us and help us, I'd like to thank all of you who supported me today. I will do my job. But I'd also like to reach out to all my colleagues here today. Ngayon lang naman po tayo na may divisions dahil mabigat ang politika. Pero actually, we've worked together. And if we could only go back 20 years and then go back now, can we go to 20 years from now? And let me tell you what I told the group last night nung nag-meeting kami. Basta't lahat ng gagawin natin, huwag tayong magsisisi. Huwag tayong gagawa na pagsisisihan natin. So feel free to call me out if you think mali ang direksyon. So dear colleagues, again, thank you. God bless you. Maraming salamat sa inyong lahat. Session is suspended for a minute. Ayun, okay. So yun po si Senator Alan Peter Cayetano. Samantala, si Ligarda naman po ang pumalit kay Lacson bilang pro tempore diyan sa Senate. Ligarda. Having been elected Senate President Pro Temp, Senate President Pro Tempore, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily
without mental reservation without or mental purpose of evasion. reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Session suspended. All right. And now, Senator Ronald Bato de la Rosa is now the new chairman of the Senate Committee on Public Order. So, ngayon, may pangil na si Senator Bato de la Rosa diyan sa Senado. May pangil na siya at hindi na siya basta-basta. Okay? Nice move, nice move. Oy! Oh. Diba? Minaliit nila yung Senado, no? Minaliit nila yung Senado, minaliit nila yung tawag dito. Binaliit ng Congress ang Senado. Dahil hawak nga nila eh, di ba? Hawak nila, sigurado sila na may impeach sa si VP Sara Duterte, but you heard it very clearly kay Senator Alan Cayetano na this change of leadership is not about the impeachment. It's all about the division. Kasi nung si Soto at si Lacson ang namumuno ng Senado, putangina, nagkagulo-gulo tayo. Nagkagulo-gulo. Ngayon, sino na ang hahawak ng Blue Ribbon Committee? Ako ang gusto kong humawak ng Blue Ribbon Committee ay walang iba kundi si Rodante Marcoleta ulit. Pero, mga kababayan, breaking news. Breaking news. Dahil si Trillanes ay maghahain daw ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa galing sa ICC. Diba? Utang ina. Oo. Nagpakatanga na si Antonio. Naging PNP chief. Naging PNP chief si Senator Bato de la Rosa sa ICC, if I'm not mistaken. Wala na sa PNP, no? Naging PNP chief siya, wala na po tayo sa ICC. So bakit magkakaroon ng jurisdiction ang ICC kay Senator Bato de la Rosa? Now, pakinggan nga natin yung ni Trillanes, yung kalokohan ni Trillanes. Ito. ICC arrest warrant. Hindi nga nasa Interpol na sir. ICC arrest warrant. Ito ICC ito. ICC arrest warrant. ICC. Hindi nga nasa Interpol na sir. ICC arrest warrant. Ito ICC ito. ICC arrest warrant. ICC arrest warrant daw. Now, nandoon din si Matibag sa Senado, pero hindi siya pinapasok ng mga security. Okay? Ayan. Ano gagawin niya sir ngayon? Titingnan nga namin kung ano nangyayari. Is it true? Possible ba sir na po yung ICC? Di ba dapat anuan nandiyan, police? Ba't NBI? But there's a possibility that it may not take impunity. Immunity, I'm sorry. Sa basement sir, nangyari po ba talaga yun? Ayan, si Matibag Si Matibag nasa Senado din, mga kababayan. Hindi natin alam kung anong gagawin niya doon, kung huhulihin ba niya si Senator Bato de la Rosa na walang jurisdiction, no? And si Remulla mismo ay nagsabi na walang warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Tapos bigla-bigla nung lumitaw si Senator Bato de la Rosa, may warrant of arrest na. Sino ngayon ang may pasimuno nito na talagang gustong-gustong mahuli si Senator Bato de la Rosa? Ako alam ko kung sino, pero hindi ko sasabihin. Pero ang ginamit nila, para huliin at madiin si Senator Bato diyan sa ICC warrant na yan ay walang iba kundi si Trillanes. Kasi pag pagbabasihan natin to, si Trillanes daw ang magsisilbi o mag-aahin ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa galing sa ICC. Pukin ang ina mo. Anong posisyon mo sa gobyerno? Trillanes, anong posisyon mo? Nasiraan na ng ulo ang gago.
Yan kasi ang kinasabi ko, tulog-tulog din. Kumain ka ng masustansya para hindi ka nagbumukhang tanga at hindi ka nagbumukhang demonyo. So ito, mga kababayan, pakinggan din po natin ang damdamin ni Tito Soto sa pagkakatanggal sa kanya. Ayan na. Ayan na. Tagal Serve at the pleasure of our peers. So, there must be a plan or something. Maybe God has a different plan. But is this because of the We leave it that way. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Probably. That's a very strong possibility. Because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. May tampo ba kayo, sir, doon sa iba? Hindi naman. Naintindihan ko rin sapagkat may mga kanya-kanya silang agenda. You weren't surprised at today's happening. Like, Not really. You were Not really. I was kind of expecting it because we've been hearing talks a few days ago. Hindi ko kinausap sa Hindi. So it was the first time na narinig yung may numbers na That's why I did not resign. I accepted the motion in their opposition. Kasi wala nung usual na Sir, paano na? Sir, ano magiging effect sa impeachment? I better ask the newly elected Senate President what he will do with it and the rest of it. As that sabi, we will still continue with we will insist that the impeachment articles once submitted to us be taken. Sir, may pinabawala kanina sa Senator Bato na pinigilan daw siya. Pumasok dito, meron kayong information doon, nagagalit sa may humarang daw. Wala, narinig ko lang may nung kakagulo ko sa likod. Pero sir, anong information sa inyo? Sabi nila, may nagsabi na darating siya. So siguro, baka meron mga pumipigil sa kanya, baka meron sinasabi ng ICC or DILC, I don't know. Sir, completely wala kayong idea sa mangyayari ngayon na magpupudita o may narinig na talaga kayong ganitong move? More or less, once you are Senate President, you must always expect it. Ganun talaga yun. Sometimes, loyalties, friendship, usually a Senate President is of no moment. You must have your back ready all the time. Does it sadden you? Does it sadden you? Or disappoint? Really? Sa akin, syempre, sir. Sa akin kasi, basta ganun, God has a different plan. Pero I think, may iba. So Kasi gusto mangyari. Na para wag akong maipit o mapahamak. You will be back to minority leader. I will ask my peers. Pero sir, ito Most probably. Let's wait for them. Pero sir. Pero ito, sir, live lang sa DDWD. Pero ito, sir, sa tingin niyo talaga para maharang yung pagkukundi ng Senado bilang impeachment court. Malaking possibility. Very strong possibility. Yun yung nakita ng reason behind the closing. Tingin ko. So, nakikita yung changes dun sa takbo ng impeachment. Depende, hindi natin masabi ngayon kung paano ang strategy. Pero sir, we will insist that the Constitution be followed by the Senate. So what will become of the Senate, sir, kung hindi matuloy ang impeachment trial o wag lang impeachment court? Nakakahiya sa taong bayan kapag nagkagano na sila. Pero sa party nyo, sir, ipupush nyo pa rin kung ano yung unang nailatag nyo. Yes, narinig natin, ano? Kunyari, hindi affected, Oo. Maybe God has a plan. Tama yun. God always have a plan. Okay? Pero hindi plano ng Diyos na malagay kayo dyan, eh. Di ba? Hindi naman plano ng Diyos yun, eh. Plano ng mga amo ninyo. Di ba? Kaya ako nilalagay dyan. Dahil, di umano, sabi naman ito ng mga 18 sundalo, yung tinatawag na 18 Marines, ay may mga maleta kayo. Di ba? At sabi mismo
ni Rodante Marcoleta, ay, ano sabi? Nakinabang ka rin, Soto, ng 2025 election. Kaya pinagtatakpan nyo. Diba? So now, mga kababayan, balikan natin kung ano ang masasabi ni Senator Bato dito sa nangyayari. Sa nangyayari sa kanya. Ito yung interview po. Sounds of the air and the beast of the field. Davao, sir. It's with nature. Pero ngayon, All those ngayon sir, galing kayo Davao? Ngayon po, galing kayo sa Davao? dito sa Manila. Sir, What so will you from... do with the what will you do with the subpoena, sir? Subpoena, sir. Mamay ko na isipin nga. Pero sir, everyday na kayong papasok, sir. Everyday na po kayo makikita dito. Sir, paano kung merong ilalabas na warrant sa inyo? Paano yun harap? Dadaan sa tawang proseso. Dadaan sa tawang proseso. Sir, will you camp out dito sa Senate? Sir, will you stay here para po ma-ensure na hindi kayo maservan? Hindi ko magsasabi sa inyo kung anong plano. Sen, marami nagtatanong paano daw po nyo nakuha yung sugat na yan? Ano ba talaga nangyari kanina? Pasok ko dito sa baba. Nag-abang na ng mga NBI na kasibilyan. Pinarang ako at ayaw akong pakyatin. So nakipag-wrestling ko sa kanila kasi pipigilan ako eh. Hindi nagtatawagan na dito. So nakipag-wrestling ko sa kanila para makapasok ako dito. Bakit daw po nila kayo hinaharap? I don't know. Baka ayaw na akong makabuto. Hindi mapalitan ang liderato ng Senado. Ano pa bang ibang purpose ko? Bakit ko nila hinaharap? Walang paliwanag sa inyo, sir. Paliwanag ka pa, hingi ka pa ng paliwanag, nag-wrestling na kayo, buhan na kayo. Tumakbo pa kayo pa akyat, sir? Akyat. Ang isip ko doon is not to whatever, i-counter sila. Isip ko lang makapasok dito para makabuto. So sa ground floor yan kanina? Doon sa parking? Sa garahe. Pero sir, hindi na kayo mawawala kahit merong parang sabi may warrant daw na ICC. Hindi lang, basaan dito lang. Hindi naman kayo nag-aalala, sir, sa possible warrant? Hindi po kayo nag-aalala on the possible warrant? Harapin natin. Masadyos natin yan lahat. Hindi pabayaan yun. Sir, kanina nagagalit ka din na nagtatampo ka dun sa Sergeant at Arms. Anong sinasabi mo kanina? Kasi doon nag-standby sa malapit sa opisina sa Sergeant at Arms yung mga NBI na kasibilyan eh. Ibig sabihin nun. Ibig sabihin pinayagan. Ha? Pinayagan. Standby doon. Ano po dapat? Dapat. Exclusive itong lugar na ito. Ayan, sir. Opo, dapat po sila nandito. Kati. Sir, yung paglabas diba is to help VP Sara rin? Yung pag... Wala kayong pag-usap na gano'n? Sir, sorry. Okay, mga kababayan. So yan na po. Ang mga kaganapan dyan po sa Senado, pero hanggang ngayon po, nagkakaroon pa rin ng komosyon dyan sa Senado. Kasi, andyan si Trillanes sa loob ng Senado. Ako mga kababayan, gustong ko makita na mapusasan si Trillanes. Kasi ito siya ang maghahain ng warrant of arrest kay Senator Bato. Aba, si IDG yan, dahil siya daw ang, representative ng ICC. Ayan po. Sir. Ulit, sir. Thank you, sir. Sa pataas, sir. Dito ako, I showed up. Hinamon niya ako, nasamahan ko yung mag-arresto sa kanya. Nandito ko ngayon. Sir, may reaction lang po sa natin. Siya yung ito daw, dapat meron. Papangka pa ako ng gusto ko makita na Hindi ko na yung Pilipino siya eh. Si Senator Sandra po. Sir, bakit kayo nandito kasama yung NBI? Sige, sir. Bakit kayo nandito? Sir, stop lang Nandito ako dahil sinabi niya on national TV na samahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. So, nandito ko ngayon. Nandito yung pinakita ko sa inyo yung ICC, nandito yung NBI, aarestuin siya. Kaso, siya naman yung doon, ayaw lumabas. So, yung Senator, so kayo, confirm nyo hawak ng NBI yung warrant of arrest ng ICC? Yes. At
So, pero, yun na, sir, ulit, sorry Anong nangyari yun? Nagagalit dahil Kaya pumunta dito dahil personal request ni Bato na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Tama naman. Okay, sige. So, yung commotion kanina, sir, kasama kayo sa commotion kanina sa basement, yung naresal daw ng mga tauhan ng NBI sa Senator De La Rosa para pigilan umakyat. Wala ako doon. Kung nandun doon ako, di nagapos na yan. Ayan. Ayan si Trillanes. Senator ba to? Nandyan si Trillanes. Oo. Ngayon, na may bagong posisyon, si Senator Bato dyan sa Senado, malamang, bago nyo makuha yan, si Senator Bato de la Rosa, dahil unang-una, wala namang jurisdiction talagang ICC sa Pilipinas, baka magkagulo kayo dyan. Hindi ho ba? Basta ang request ko, mapusasan si Trillanes, at magkaihihi na naman siya sa kanyang salawal, katulad nung dati, doon sa kudita, dyan sa Makati na ginawa niya, no? So, bida-bidaan po siya, no? Ang alam mo kung sino. But anyway, mga kababayan, yan po ang mga kaganapan dyan po sa Senado at aabangan po natin kung anong masusunod na kabanata at i-upload natin yan dito sa channel ni Master Judean. Once again, my name is Master Judean and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.